Hello. 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 Okay. Okay, first stanza, let's all sing. Wonderful grace of Jesus, greater than all my sin. How shall my tongue describe it? Where shall its praise begin? Taking away my burden, setting my spirit free. For the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea. Wonderful grace, oh sufficient for me, for even me, broader than the scope of my transgressions, greater far than all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus. Praise His name. Second verse. Wonderful grace of Jesus, reaching to all the lost. By it I have been pardoned, saved to the uttermost. Chains have been torn asunder, giving me liberty. For the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea. Wonderful grace, oh sufficient for me, for even me, broader than the scope of my transgression. Sing it, Father, know my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus. Praise His name. Wonderful grace of Jesus, reaching the most defiled by its transforming power, making him God's dear child, purchasing peace and heaven for all eternity. Oh, magnify the grace of Jesus reaches me. Wonderful the matchless grace of Jesus, mighty rolling sea. Wonderful grace, oh sufficient for me, for even me, broader than the scope of my transgression. Sing it, greater far, oh my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus. Praise His name. Amen. Amen. Minigunik ata sa Bluetooth eh. Anti-trip. Okay lang yan. Pinatay mo? Pinatay ka para hindi manggulo. Nag-swim naman tayo yung bond natin natural. Amen. Ganda nga eh. Ayun, parang nag-aano. Nag-e-echo eh. Parang ano. Artificial. Ayoko ng liquify. Lapit siguro sa beach kaya ganyan siya. Merong feelings eh. Pero kahit pa nandun yan. Holy Spirit, move in the water. Beach. 51. There's power in the blood. There is power, wonder-working power. Amen. Hindi pa. Hilaw. Ha? Ay, sorry. Sorry po. Amen.
Okay. Would you be free from the burden of sin? There's power in the blood, power in the blood. Amen. First stanza, all sing. Would you be free from the burden of sin? There's power in the blood, power in the blood. Would you or evil a victory win? There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood, Lamb of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be free? Would you be free from your passion and pride? There's power in the blood, power in the blood. Come for a cleansing to Calvary's side. There's wonderful power in the blood. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb, There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be whiter, much whiter than snow? There's power in the blood, power in the blood. Sin stains are lost in its life-giving flow. There's wonderful power in the blood. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you do service for Jesus your King? There's power in the blood, power in the blood. Would you live daily His praises to sing? There's wonderful power in the blood. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Amen. 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 Since si Kuya Julio magtatapos ng pwede po mag-lead ng prayer. Ito lang para marinig. Please close our eyes and bow. Oh Father God, maraming salamat na natuloy itong plano namin, Lord. And maraming salamat din na makapagturo si Pastor dito sa labas at maraming makakarinig ng salita mo, Diyos Ama. And Yes, Lord. Father God, please may your word be effective on all that will hear your word, O Lord, so that mabuhayan kami para po hindi pa ulit-ulit yung pamumuhay namin at kung yung pamumuhay rin po ng mga tao na makakarinig ng salita mo, Lord, para po mabasbasan sila sa salita mo, Lord, hindi lang po sa maliliit na bagay. Salita mo, Lord, yun po ang pinaka-importante sa araw po na linggo, Lord. Maraming salamat sa dugo ni Jesus Christ, Lord. Maraming salamat kay Jesus Christ, Lord, sa pag-save sa amin na makasalanan, Lord, na dapat mapunta sa impyerno. Maraming salamat, Father God. And all this, we pray in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen! Amen. Amen. Yun. Siksik. Amen. One more song. Isa pa. Isa pa. Okay. Anong number, Pastor? Come and dine. Number? Come and dine. 7. 7. Amen. I love number 7. Amen. Jesus. Amen. Ha? Labing 7. Loving 7. Amen. In labing 7. Loving 7. Praise God. Amen. Amen. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. First stanza, all sing.
Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites his chosen people, come and dine. With his manna he doth feed, and supplies our every need. Oh, 'tis sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. The disciples came to land, thus obeying Christ's command. For the Master called unto them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus he satisfies the hungry every time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Soon the Lamb will take his bride to be ever at his side. All the host of heaven will assembled be. Oh, 'twill be a glorious sight. All the saints in spotless white, and with Jesus they will feast eternally. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Amen. Amen. Thank you, Lord. Amen. May gusto pong mag-offering song? Me! Amen. George, para sa mga Amen. kid. Praise God. Praise God. At Amen. Amen. first and Amen. foremost, para kay Lord Amen. Jesus Christ. Yes, Lord. Yes, Lord. Amen. Amazing grace. Yes, Lord. How sweet Yes, Lord. the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieve. 'Tis grace hath brought me safe thus far, and grace will lead me home. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we'd first begun. Amen. Sorry, I missed that. Third Amen, stanza, amen. but praise to God. Praise the Lord. Amen. 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 Praise God. Amen. Sister Denzel, you want to sing to the Lord with your heart?
and soul and mind and strength. Jesus saves. Ito yung lahat. Ayun. Ayun yung nanda mo? Doon ka din. Oh, soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see. There's light for a look at the Savior, and life more abundant and free. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Through death into life everlasting, He passed and we follow Him there. O'er us sin no more hath dominion, for more than conquerors we are. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. His word shall not fail you, He promised. Believe Him, and all will be well. Then go to a world that is dying, His perfect salvation to tell. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim
in the light of His glory and grace. Madali, Game. There's a land that is fairer than day, and by faith we can see it afar. For the Father waits over the way to prepare us a dwelling place there. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. We shall sing on that beautiful shore the melodious song of the blessed, and our spirits shall sorrow no more. Not a sigh for the blessing of rest. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. To our bountiful Father above, we will offer our tribute of praise for the glorious gift of His love, and the blessing that hallow our days. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. Amen. Thank you. Amen. So, amen. We may now be seated. Di na po tayo magsiyo po. Yung pala eh. Hingi rin ako. Okay. Wow. Very good. You should get another. Pastor, thank you so much. Shoot first. Ikaw muna. Ako na susunod. You should get another one, so it's 7. Parang fasting eh. Alright. Hindi, kumain ako ng hopya. Nag-hopya ako. Saka hindi kayo nag-lunch? Hindi. Ano na kayo? Mag-rebaptize na kayo. Ano, Pastor? Back to baptize. Preach the word, Pastor! Amen. Amen. Water? Here, see what? Hindi na ako mag-megaphone ha. Okay na yan. Tayo lang. At least marinig nila. Lobat diba ako, Jake? Inubat po dyan ah. Parang tayo mo muna patay. Kailan? Ito? Kasi yung table natin. Ako mag-release na ako kasi ng ano.
Preach, Pastor! Ayo, mag-preach ka na, Pastor. Camera, inaharangan nyo. Low. Baka yung mic yung lobat? Oo, baka. Ito isa. Low. Gala mo ng echo. Saan? Yung pangalawang button. Low. Parang mali. Ayan, para sa Pastor. Para nakaka-share din tayo sa mga tao. Hindi lang dito. Amen. Mag-pray muna tayo. Mag-pray tayo. Amen. Ama, maraming salamat po na malaya kaming mag-aral ng salita nyo dito sa gitna ng sa gilid ng karagatan. Panginoon, maraming salamat sa araw at walang ulan at magagawa namin to ng mapayapa. Panginoon, kumilos ka po para mabahagi ng tama ang inyong salita. At hindi po ang salita ko o ang sarili kong pananaw ang ma-preach ko, ngunit kung ano ang sinasabi ng salita mo o ng banal mong kasulatan. Maraming salamat po muli. Ito po aming panalangin sa banal na pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen. 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 So yung aralin natin, si David. Si David, nagsimula siya na maging shepherd boy. So, pastol siya. Nag-aalaga ng mga tupa. Pero, isang beses, nagkaroon ng kasi may kasabihan niya, a hero rises in crisis. Diba? Kasi yung nangyari nun, inaatake sila ng higante na si Goliath. Walang kahit sinong sundalo sa Israel ang kayang tumalo kay Goliath. Kasi umaasa sila sa sarili nilang kalakasan. So, ngayon, ito si David. Lobat yun pag ganun, diba? Ito si David. Ayun na lang, Pastor. Maganda rin naman yung tunog niya pag maluman na yung boto. Lol. Baka man lang pag sige yung mata mo, sir, ha? Masakit yung tayo, eh. May nahulog ka bang 100, Kuya Julio? Ay, Kuya Jegs? Wala, bakit? Wala, hindi ata sa atin yun. Nasa yung wallet, ba? Di, nandun. Thank you, brother. Rich! Amen. So, ang ginamit nila na yung tinawag nila si David. Si David na nagigera, tapos si David nung nakita niya si Goliath nagyayabang. Tapos ang sabi pa ni David nun, anong karapatan niyang supot na yan para hamakin yung mga tao ng Diyos, yung Israel. So, si David, kahit pa siya yung pinakapatpatin sa magkakapatid, isa lang siyang pastol ng mga tupa. Pero siya yung ginamit ni Lord. Diba? So, doon ang galing si David sa pagiging patpatin hanggang sa sugod si David, hindi siya natatalo sa mga gera na pinapasok niya. Okay, ano sikreto niya? Nung pastol siya, lagi siyang kumakanta kay Lord. Diba? So, ang title ng aaralin natin ngayon, David, a man after God's own heart. Okay? Tao na hinahabol yung puso ng Diyos. Diba? Marami sa atin, hinahabol yung puso ng nililigawan niyang babae, hinahabol yung puso ng magulang niya, o hinahabol yung puso ng teacher niya, o ng boss niya sa trabaho. Pero si David, hinahabol niya yung puso ng Diyos. Amen. So kaya siya kanta ng kanta sa Panginoon. Naging sweet siya sa Panginoon, kumbaga.
So, isang beses sa 2 Samuel chapter 7 verses 1 to 3. Okay, and it came to pass, nangyari nga, nang habang ang hari nakaupo sa tahanan niya, at ang Panginoon ay binigyan siya ng kapahingahan, palibot sa kanya mula sa lahat ng kanyang kalaban, at sinabi ng hari kay Nathan na isang propeta, tignan mo ngayon, Nathan, nakatira ako sa tahanan na gawa sa magandang kahoy, cedar. Ngunit ang arko ng Diyos ay nananahan sa mga kortina. Sabi niya, ako ang ganda ng bahay ko, gawa sa kahoy na maganda, tas yung arko ng Diyos nasa mga kortina. Sabi niya. So sabi ni Nathan, humayo ka, gawin mo lahat ng nasa puso mo sapagkat kasama ka ng Diyos, sabi ni Nathan sa kanya. So kung makikita natin dito, alam natin, sabi rin sa Bible, merong law of repetition sa hermeneutics study of the Bible. Ibig sabihin, kapag may inuulit ka, importante yung bagay na yun. Pag sinasabi mo, sobrang-sobra, pag gano'n, mas higit pa, diba? So may law of emphasis. Okay, so yung heart, binanggit sa Bible ng 975 times. Ibig sabihin, bilang Kristiyano, napakahalaga ng puso mo. Okay? At yung puso ng tao, kung anong nilalagay mo dyan sa puso mo, lagay mo dyan alak, droga, babae, pera, kasikatan, kung ano mang lagay mo dyan. Sa mga bata, laruan, mga anime, mga gamit, mga palabas, kung ano mang nilalagay mo sa puso mo. text, fog. Yun doon iikot yung buhay mo. Okay, doon iikot yung buhay mo. Kung ano lagay mo sa puso mo, doon iikot yung buhay mo. Okay, so parang yung puso mo, yun yung angkla ng buhay mo. Kung saan nakalagay yung puso mo, doon nakaangkla yung buong buhay mo. Ibig sabihin, yung oras mo, yung pera mo, yung pagod mo, doon mo ibubuhos sa kung saan nakatuon yung puso mo. Okay, so yun ang maiging tanong. Saan ba nakaangkla yung puso mo? Sa ML ba? Sa mga walang kwenta bang bagay? O nakaangkla ba sa Panginoon? Diba? At yun si David, kahit pabata siya, kumakanta na siya sa Panginoon. Diba? So yun yung maganda doon. Halimbawa, si David, kinahabol niya yung puso ng Diyos. Sabi sa Proverbs chapter 4 verse 23, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Bantayan mo ng buong pag-iingat ang puso mo, sapagkat mula dito ang lahat ng problema ng buhay. Okay, so ibig sabihin, kaya ka naman problema kasi mali yung laman ng puso mo. Okay, kasi nga, kung maglilingkod ka sa Panginoon, para malugod ang Diyos, kailangan mo mayaman ka? Hindi naman eh. Bakit habol ka ng habol sa kayamanan? Nakakahabol mo, ang sakit na ng ulo mo. Diba? Kasi mali yung laman ng puso mo. Okay, kaya kung habol tayo ng habol sa mga walang kwentang bagay sa mundo, ano lang mangyayari? Magkakaroon lang tayo ng problema sa buhay. Lalagas na yung buhok mo, magiging kalbo ka. Mapapanot ka. Puputi yung buhok mo. So, kailangan nating sumunod sa Panginoon. Diba? Yung jowa mo, madaming hihingin sa'yo. Ay, wala kang kotse. Ay, wala kang pera. Ay, wala ka. Ganun. Pag mag-girlfriend ka ng maaga. Pero ang Diyos, ang gusto niya lang sa'yo, yung puso mo. Diba? Ang Diyos, basta binibigay mo yung puso mo sa Kanya, masaya siya. Diba? So, yun ang masarap kapiling, ang Panginoon. Diba? Na kahit maging pulubi ka, kahit maging bobo ka, kahit di ka maganda itsura, pero ang tinitignan ng Diyos ay ang puso. Okay? Ang puso. Okay? So ang puso mo rin, alam niyo ba, napaka makapangyarihan ng puso mo, na puso mo yung pipili kung tatanggihan mo o tatanggapin mo si Jesus. Tinanggap niyo ba si Jesus? Amen. So, saan ang galing yun? Sa puso, di ba? Paano kung tumigas yung puso mo tapos ayaw mo tanggapin si Jesus? Saan ka pupunta? Impyerno, di ba? Saan yung desisyon? Saan galing yung desisyon? Sa puso mo. Ganun makapangyarihan ng puso ng tao na kahit baga ialay ng Panginoong Jesus yung buong buhay niya sa krus ng Kalbaryo, pero kung tinanggihan mo siya, sa impyerno ka pa rin pupunta. Diba? Pero kung tatanggapin mo siya, ligtas ka na. Ganun lang kadali. Diba? Sabi rin sa Biblia,
sinabi ng mangmang o ng hangal sa puso niya na hindi daw totoo ang Diyos. Kaya kung may mga kaibigan kayo, kakilala na hindi naniniwala sa Diyos, sa utak ba yung problema? Hindi, sa puso. May problema sila sa puso. Okay? Ayaw nilang harapin ng Diyos kasi baka may tinatago silang kasalanan. Diba? Na ayaw nilang ihayag sa mga tao. Tinatago nila, kaya ang gagawin na lang nila, kala nila, pwede nilang tirahin ng Diyos. Sa tingin mo, pag umarap ka sa Diyos, tapos nilait mo yung Diyos, makakawala ka ng walang galos? Hindi, masusunog ka sa impyerno. Diba? So, dapat marunong tayong magkaroon ng takot sa Diyos. Okay, matakot tayo sa Diyos. Sa puso natin. Sabi rin sa Proverbs 17, verse 3. Okay, the defining pot is for silver. Yung panghulma ng bakal ay para sa pilak. At ayun din, yung apo yan ay para sa ginto. Gayon din ang Panginoon sinusubukan ng mga puso. Ibig sabihin, pinapadaan ka ng Diyos sa mahihirap na pagkakataon o sa apoy para masubok yung puso mo. Okay, so yun ang tinitingnan ng Diyos, yung puso natin. Gaano makabuluhan yung puso natin. Tatanggihan ba natin yung salita niya? Magpapakumbaba ba tayo o magyayabang tayo? Magyayabang ka ba na, di ko kailangan mag-aral? Diba? Di ko kailangan yung Panginoon, di ko kailangan yung salita ng Diyos. Diba? Magyayabang ka ba ng ganon o magpapakumbaba ka na, Panginoon, wala akong kwenta sa mundo, mamamatay lang ako ng parang wala kung hindi mo ako gamitin. Diba? So, kailangan natin magpakumbaba sa Panginoon, sa puso natin. Amen? Meron din so bawat pagkakataon sinusubok tayo ng Diyos. May isa pang batas sa hermeneutics kung paano mo aaralin yung Biblia. Yung law of first mention kung tawagin. Ibig sabihin, pag may salita na unang beses binanggit, maaaring yung ibig sabihin ng salita na yun na yung ibig sabihin niya sa buong Biblia. Yung ibig sabihin ng simula, yung binanggit siya nung simula, yun na yung ibig sabihin niya sa buong Biblia. Okay, kaya ang natural man, masama, kasi nung unang binanggit yung heart, sa Genesis chapter 6 verse 5, sabi ng Biblia, at nakita ng Diyos ang karumaldumalan ng tao ay dakila sa mundo, at ang bawat imahinasyon ng kanyang isipan sa kanyang puso ay kasamaan lamang ng patuloy. Okay, patuloy daw sumasama yung puso. Yun yung unang beses binanggit yung puso sa Biblia. Bakit? Ano ginawa ba ni Adan at Eva? Ni Eva at Adan? Ginawa? Kinain. Kinain yung bunga na pinagbabawal ng Diyos kainin, di ba? At simula doon, pabagsak lang ng pabagsak ang tao. Di ba? So yun ang nangyayari sa tao sa mundo. At lalo na kung hindi natin kikilalanin ng Diyos o ang Panginoon Jesucristo, mananatili tayo. Kasi yung pagmamahal ni Jesus, wala nang ibang pagmamahal na tulad nun, di ba? Kahit pa yung magulang natin yung mamatay para sa atin, hindi pwede yun kasi makasalanan din sila. Ang pinakamagandang gagawin natin kung magulang ka, pakilala mo si Jesus sa mga anak mo. Diba? At kung anak ka, kung mahal mo yung magulang mo, pinakamagandang magagawa mo, ipakilala si Jesus sa kanila. Kasi si Jesus lang yung pinakadakilang pagmamahal na pinakita sa buong mundo. Kasi sabi ng Biblia, si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. Diyos mismong makapangyarihan, bumaba pa at nagpakumbaba, naging tao, naging pulubi sa lupa, natutulog sa kalsada. Pero hindi siya nagkulang gumawa ng tama at sa pamamagitan ng kanyang kabutihan, nung inalay niya yung buhay niya, malinis ba yung alay niya? Malinis. Sapat ba yung alay niya? Sapat. So tanging yung dugo niya lang yung makakalinis sa atin. So yun lang yung makakaturo sa puso natin at kung tatanggapin natin si Jesus, yun lang yung bubukas o yun lang ang paraan para mabigyan tayo ng Ama ng malambot na puso kung tatanggapin natin si Jesus. Okay? So, Jeremiah chapter 17:9. Okay? Pabukas, Brother Kuya Julio. Okay? Amen. So, ano yan? Amen. So, di ko babanggitin. Jeremiah 17, verse 9. Six na.
Jeremiah 17 verse 9. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Okay, so sabi dyan, ang puso ay mapanlinlang higit sa lahat ng desperadong masama o desperadong karumal-dumal. Ibig sabihin, gusto niya talaga yung masasama. Sinong makakakilala sa puso? Sino nga ba? Kung tatanungin. Sino nga bang makakilala sa puso? Panginoong Jesucristo. Paano natin makikilala yung puso natin? Kapag para sa Kanya ang ginagawa natin. Paano? Paano mo makikilala? Sa Biblia. Kilala ka ng Biblia. Sabi ng Biblia, Amen. sapagkat ang salita ng Diyos at buhay at makapangyarihan at kayang hatiin sa gitna. Okay, ang kaluluwa at spirito. Okay, the bones and the marrows, ang kabuto-buturan at mga kasukasuhan. Okay, so napakatalas ng salita ng Diyos. So kaya kang tirahin yung puso mo ng salita ng Diyos at linisin ka at itama ka. Okay, salita lang ng Diyos ang makakagawa nun, makakabago sa tao. Okay, so kahit na aniban mo lahat ng reliyon sa balat ng lupa, hindi ka mababago ng reliyon mo. Ang makapagbabago sa'yo ay salita ng Diyos. Okay, salita lang ng Diyos. Maaring may mga narehab, nagbago. Bakit? Meron silang ibang motibo. Diba? Motibo nila na, ay, di ako yayaman kung di ako magbago. Ay, yung ko, ganyan. Diba? Mga mali ang Pero ang motibo mo, pag nag-aaral ka ng salita ng Diyos, iisa lang. Malugod ang Diyos. Diba? Yun lang, wala na iba. Diba? Yun ang pinaka marangal na karangalan na pwede mong kunin sa buhay mo. Ang paglingkuran ng Diyos. Diba? Hindi ka makakalingkod kung di mo muna tanggapin si Jesus. Pero dahil tinanggap nyo na si Jesus, binibigyan kayo ng Diyos ng bagong spirito. Diba? Pinanganak kayo sa nanay nyo. Yung laman nyo yan, mamamatay yan, di ba? Pero yung spirito na binigay sa inyo ng Diyos ay immortal. At balang araw, bibigyan ka ng bagong katawan ng Diyos na immortal. Okay? At kapag naglingkod ka sa Diyos, higit sa bagong katawan, bibigyan ka niya ng kayamanan na walang hanggan. Okay? So, yun ay nakadepende sa puso mo. Okay? So, mamahalin mo ba ang Diyos? Sabi rin ng Biblia, di ba? We love Him because He first loved us. Psalms 40, Acts 13:22 muna tayo. He raised up unto them David to be their king, to whom also he gave testimony and said, I have found, sabi ng Diyos, I have found David. Si Samuel, iniisa-isa yung mga anak ni Jesse. Sabi niya, ito ba Lord? Hindi. Ito ba Lord? Paano ng paano? Tas lahat na daanan na, sabi ni Lord, hindi. Tapos, may iniiwasan pala sila. Si David nandun sa likod, ayaw nilang iharap kasi mahina patpatin. Tas sabi ni Lord, wala sa mga yan, nandun. Tas sabi agad nung tatay, si David, yung payat. Sabi nung hindi sila makapaniwala. Pero bakit daw pinili ni Lord? Kasi sabi ni Lord, I have found David, the son of Jesse, a man after mine own heart, which shall fulfill all my will. Gagawin ang buong kalooban ko, sabi ng Panginoon. Diba? Bakit siya pinili ng Diyos? Dahil ba malakas siya? Dahil ba matalino siya? Hindi. Pinili siya dahil sa puso niya. Okay, so yung puso mo ba totoo? Yung puso mo ba talaga nagiging tapat tuwing naglilingkod ka sa Panginoon o niloloko mo lagi sarili mo? Puro ka palusot. Puro ka dahilan. Para lang sundin yung laman mo. Diba? So yun ang inaano ng Panginoon. Pinili niya. Diba? Si David. Psalms chapter 40 verse 8, sabi ni David, I delight to do thy will, O my God. May ka-connect pa to. Diba ang puso desperately wicked, walang nakakilala? Pero bakit si David, sabi niya, I delight to do thy will, O my God. Sabi niya, sa puso niya, gusto niyang sundin ng Panginoon. Ikala ko ba masama ang puso? Kailan lang nagiging mabuti ang puso? Kapag para sa Panginoong Jesucristo. Kapag para sa Panginoong Jesucristo, ano pa? Paano? Malapit na doon. Ha? Kapag naligtas, ano pa? Kapag tinatanggihan mo ang sarili mong laman para sa Panginoon. Hindi. Maganda yun. Doon din, kaso hindi pa yun. Kapag hindi lang nagbabasa,
Kapag nasa will ni Lord. kapag nanginginig ka sa salita ng Diyos. Amen. Kapag yung salita ng Diyos, tinatanim mo sa puso mo na gagawin ko to kasi ito yung nakakalugod sa Diyos. Amen. Diba? Hindi yung puro ka lang, ay sasali ako sa sinakulo, sasali ako, tapos pag uwi mo, wala lang nangyari, inom ka ulit ng alak. Diba? Kung talagang mahal mo ng Diyos, sabi ng Panginoon Jesucristo, kung mahal mo ko, gagawin mo ang utos ko. If you love me, keep my commandments. Diba? Kung mahal mo, susundin mo ko. Paano mo susundin ng Diyos kung di ka nagbabasa ng Biblia? Kahit pa ang dami yung rebulto sa bahay, kung di ka nagbabasa ng Biblia, hindi mo mahal ang Panginoon. Amen. Diba? Yun ang sabi ng Biblia. Hindi ko sabi yun. Sabi yun ng Diyos. Amen. Diba? At ang Biblia, ang pinakamatalas, kilala niya yung puso ng bawat isa. Na kahit sabihin mo na, ay, marami naman siyang rebulto, baka mahal niya yung Panginoon. Diba? Ay, marami siyang rosaryo, baka mahal niya yung Panginoon. Ay, sakristan siya, baka mahal niya yung Panginoon. Pero kung hindi siya nagbabasa ng Biblia, mahal niya ba yung Panginoon? Nag-church siya, araw-araw, linggo-linggo. Mahal niya ba yung Panginoon? Paano mo malalaman kung nag-aaral ng salita ng Diyos? Okay? Amen. Natatakot at nanginginig sa salita ng Diyos. Walang dahilan para hindi ka mag-aral. Wala. Diba? Anong dahilan mo? Dahil kailangan mo mag-computer, kailangan mo mag-cellphone, kailangan mo maligo sa dagat. Hindi yun magandang dahilan para di mag-aral ng Biblia. Diba? Hindi masama maligo sa dagat. Okay, pero malamang kailangan nating mahalin ng Panginoon kasi baliwala yung buhay mo. Kayo ba tatanda na kayo sa dagat? Hindi naman, di ba? Alabas din kayo sa dagat. Paglabas nyo sa dagat, ano ginagawa nyo? Di ba? Kailangan nyong habulin o kilalanin si Jesus. Okay, kasi yun lang ang tanging magagawa mo sa buhay mo na may kabuluhan. Kasi kahit mag-ipon ka kahit ikaw pa may dito, kung sa impyerno ka naman pupunta, walang kwenta, di ba? Maganda maghanap buhay, rangal-rangal na bagay yun. Pero kung wala ka nang inatupag, kundi pera, walang kwenta, di ba? Kasi pag namatay ka, wala namang magagawa yung pera para sa'yo, di ba? Okay, sino lang ang makapagliligtas sa'yo sa impyerno? Si Jesus lang, di ba? Regalo niya lang. Tinanggap niyo na ba si Jesus? Alam niyo ba, pag tinanggap niyo si Jesus, wala siyang sisingilin sa'yo, bibigay niya yung regalo niya sa'yo ng libre. Diba? So, walang dahilan walang mawawala sa'yo pag tanggapin mo si Jesus kasi nga, libre. Diba? Libre na nga, tatanggihan mo pa. Diba? Isipin mo, pupunta ka sa impyerno dahil lang tinanggihan mo yung regalo ng Diyos. Diba? Napakababaw na dahilan para masunog ng walang hanggan, diba? Okay? So, si Jesus lang ang makapagliligtas sa atin, wala nang iba. Okay, so sabi rin sa Psalms 119 verse 11, Thy word, ang salita mo ay tinago ko sa aking puso, nang sa gayon hindi ako magkasala laban sa'yo. Okay, so paano ka gagawa ng mabuti? Itago mo yung salita ng Diyos sa puso mo. Ibig sabihin, aralin mo, gawin mo, bulay-bulayan mo, pag-isipan mo yung salita ng Diyos. At paano ka matututo ng salita ng Diyos kung hindi ka makikinig sa nagtuturo? Mag-iingat ka rin kasi minsan yung nagtuturo, mali yung tinuturo. Diba? So, importante na pag nalaman mo kung sino yung nagtuturo ng tama, kung nalaman mo kung sino yung nagtuturo ng salita ng Diyos, papakawalan mo pa ba? Hindi, kailangan mo pang hawakan. Sabi ng Biblia, bilhin mo ang salita ng Diyos at huwag mong papakawalan. Ibig sabihin ng Diyos, huwag mo ibebenta. Diba? Huwag mo papakawalan, huwag mo ibebenta. Okay, ibig sabihin, pag natanto mo yung salita ng Diyos, ibig sabihin, kahit pa yung nagtuturo ng salita ng Diyos sobrang layo, mas maiging bumiyahe ka sa malayo para lang marinig yung tamang turo ng salita ng Diyos kaysa magsisimba ka sa malapit dahil lang nakakatamad bumiyahe. Diba? Kasi kung pupunta ka sa malapit tas mali naman yung tinuturo, wala rin kwenta, di ka na lang pumunta. Diba? Kung mali naman yung tinuturo. Diba? Kaya mas maiging bumiyahe, sabi ng Diyos, bilhin mo ang salita ng Diyos at huwag mong ibebenta, huwag mong pakakawalan. Okay, sabi rin sa Psalms 139 verse 24, sabi ni David sa Panginoon, Panginoon, tignan mo kung may kahit na anong
taliwas sa puso ko at gabayan mo ko sa landas ng walang hanggan. Ibig sabihin, ang landas na walang hanggan, inaasam niya yung mga sarap na walang hanggan, yung kayamanan na walang hanggan. Hindi yung panandalian lang na sarap, panandalian lang na kantahan. Marami kala nila, porkit nagkakantahan sila, nakakapiling na nila ang Panginoon. Hindi basta-basta ganun. Kung talagang gusto mo makapiling ang Espiritu ng Diyos, hinihingi ng Diyos yung puso mo. Hindi paparanas ng Diyos sa'yo yung mas malalim na pagmamahal niya kung hindi mo siya, kung hindi mo binibigay, kung hindi ka nagtitiwala sa Kanya. Maganda na tinanggap mo na si Jesus bilang tagapagligtas. Wala siyang sisingilin para maligtas ka. Ligtas ka na. Pero higit doon, may iba pa siyang walang hanggan na kayamanan na hindi mo inaakala, hindi mo pa nakikita, ng kahit na sinong tao, hindi pa naririnig, hindi pa dumadaan sa puso nila. Gusto ibigay ng Diyos yun sa'yo. Pero ang tanong, handa ka bang ibigay yung puso mo para matanggap yun sa Diyos? Okay, sabi ng Biblia, hindi makukumpara ng maliit na paglilingkod mo. Ibig sabihin, pagod na pagod ka na maglingkod sa Diyos, huwag ka mag-alala. Kasi hindi makukumpara ng pagod mo yung kayamanan na bibigay sa'yo ng Diyos sa langit kapag naglingkod ka. Ibig sabihin, parang may naglalako ngayon tapos sinabi, oh, bili kayo ng mansion, piso na lang. Malamang paunahan yung mga tao. Yun ang inaalok ng Diyos. Okay, pero bakit? Kasi ang gusto ng tao, yung madali gawin. Gusto ng tao, yung nakikita niya. Ayaw niya ng pananampalataya. Nasasabihin nila, scientific. Hindi po scientific na ang tao nang galing sa unggoy. Imposible po yun. Hindi pwedeng magkaroon ng mas higit mula sa mas mababa. Ibig sabihin, kung may bangka ka, alam mo yung bangka mo, pasira ng pasira habang dumatagal yung panahon. Alam mo na yung katawan mo, patanda ng patanda habang tumatagal yung panahon. Diba? So bakit hindi mo na lang isugal? Kasi alam mong mamamatay ka rin at lahat ng pinaghihirapan mo sa lupa, wala rin namang magagawa sa araw ng kamatayan mo. So bakit di ka na lang maglingkod sa Panginoon? Kasi yung Panginoon, kung babasahin mo yung Biblia, lahat pinapaliwanag niya ng tama. Okay? Gusto niya na yung mga naglilingkod sa Kanya matalino. Okay? So kung may pagdududa ka, nais kang palakasin ng Diyos sa pananampalataya kung mag-aaral ka lang ng salita ng Diyos. Opo, so ayaw niya na pupunta ka lang, tapos gaganong ka sa church. May mga ganong reliyon. Diba? Bakit? Kala nila ang titindi ng pananampalataya nila. Hindi. Kung matindi ang pananampalataya mo talaga, mag-aaral ka ng salita ng Diyos. At malalaman mo na sinasabi sa Biblia na yung tunay na mga bagay, tunay na tongues. Yung tunay na tongues, mga lingwahe. Lingwahe ba yung Hindi lingwahe yun. Hindi galing sa Diyos yun. Sabi ng Diyos na pag tinanggap mo si Jesus, magiging katawan ka ni Kristo at magiging parte ka ng iglesia ng Diyos. Hindi yun relihiyon. Katawan yun, spiritual na katawan na pag tinanggap mo si Jesus, parte ka na ng katawan ni Jesus sa buong mundo, ligtas ka na, sa langit ka na pupunta. Hindi ibig sabihin na, kami yung Katoliko, kami yung piniling relihiyon. Hindi ganun. Kami yung INC, kami lang. Pag umanib kayo, maliligtas kayo. Hindi ganun. Sabi ng Panginoon, sapagkat sino mang tumawag sa Panginoon Jesucristo ay maliligtas. At sabi ng Panginoon, ako ang daan ng katotohanan at ang buhay, at walang paroroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko, sabi ni Jesus. Diba? Pero bakit? Kasi may problema sa puso ng tao. Gusto niya magmadali, gusto niya ipagmayabang na tignan mo yung simbahan namin, malaki. Tignan mo yung mga membro namin, ang dami. Yun ba yung hinihingi ng Diyos? O yung katotohanan ng hinihingi ng Diyos mula sa'yo? Tingin nyo ba makitid ang utak ng Diyos? Tingin nyo ba mababayaran nyo ng pera yung Diyos para iligtas ka niya sa impyerno? Maaaring yung pari mabayaran mo para ipagdasal ka, pero yung Diyos hindi mo mababayaran. Kaya sabi ng Biblia, ang kaligtasan ay grasya sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi ng inyong mga sarili. Ito'y regalo ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa ng sagayoy baka may sinumang magmayabang. Kasi may mga nagmamayabang na imposibleng pumunta ako ng impyerno. Ako si Eli Soriano. Ako si Manalo.
Ako si Santo Papa, imposible ako pumunta ng impyerno. Hindi, kahit na sino kasabi ng Biblia, sapagkat ang lahat ay nagkasala at nagkulang sa kalwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin, kahit papari ka, doktor ka, abogado ka, pulis ka, sino ka man sa balat ng lupa, kung tinanggihan mo ang pangalan ng Panginoon Jesucristo bilang sarili mong tagapagligtas, babayaran mo ang kasalanan mo sa impyerno. Kung tinanggihan mo si Jesus. Pero kung tatanggapin mo ang regalo ng Diyos, maliligtas ka at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kaya sabi ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, Romans 6:23, ngunit ang regalo ng Diyos ay walang hanggang buhay sa pamamagitan ni Jesus. Napakalinaw po, di ba? So, ano sabi dun? Hindi sa pamamagitan ng gawa ng sa gayon walang magmayabang. Ibig sabihin yung mga relihiyon na sinasabi na sumunod ka lang, maging relihiyoso ka lang, magpakabait ka lang. Yung mga nagsasabi nun, ano sabi ng Diyos sa puso nila? Hindi ako. Biblia. Ano sabi ng Biblia? Hindi sa gawa ng sa gayon walang magmayabang. Ibig sabihin yung mga nag-aakalang kaya nilang ligtas yung sarili nila, ang tawag ng Diyos sa kanila ay mga mayayabang. May problema sila sa puso. Pinagmamayabang nila na relihiyoso ako, sakristan ako, pari ako. Ayaw ng Diyos sa mayabang. Nung nakakita ng relihiyosong hipokrito si Jesus, sabi niya, hindi ako pumarito para sa mga tuwid. Mga nagpapanggap na tuwid. Naparito ako para sa mga makasalanan. Kung inaamin mong makasalanan ka, ililigtas ka ni Jesus. Yun ang katotohanan ng Biblia. Opo, basahin pa po natin. Psalms 139 verse 21. Sabi ng Biblia, sabi ni David, hindi ba't kinagagalitan ko sila, Panginoon, silang nagagalit sa iyo? At hindi ba't ako'y nalulugmok tuwing sila'y bumabangon para lapastanganin ang pangalan mo? To those that rise up against thee. Diba? Kaya, kung talagang mahal mo ang Diyos, papanurin mo lang ba habang may mga ministro na binabaluktot yung salita ng Diyos para lang dumami yung membro nila sa simbahan? Hindi, kasi binabaluktot nila yung salita ng Diyos. Kung mahal mo ang Diyos, paglalaban mo siya. Paglalaban mo yung salita niya. Diba? Kaya kung nakikita mong may nagtuturo ng mali, kailangan mong itama. Diba? Kasi ayaw mo silang mapunta sa impyerno sa pagmamahal mo na rin. Diba? Ayaw mong mapunta. Mahal mo yung mga Katoliko. Mahal mo yung mga INC. Mahal mo yung mga charismatic, mga Pentecostal. Tinuturo mo sa kanila na si Jesus lang sapat na. Kasi mahal mo sila. Ayaw mo silang mapunta sa impyerno. Diba? Yun lang yung dahilan. Hindi dahil gusto mo makipagdebate, gusto mo magyabang na mas magaling reliyon namin kaysa sa inyo. Hindi ganun yun. Kaya mo sila tinatama kasi ayaw mo silang mapunta sa impyerno. Yun lang yung dahilan. Amen? Kaya ganun si David na sobrang mahal niya yung Diyos. Nagagalit siya sa mga nagbabaluktot ng salita ng Diyos. Nagagalit siya sa mga taong kinakalaban ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Okay, kasi mahal niya yung Diyos. Hindi, mahal tayo ng Diyos. Kaya, Minahal siya ng Diyos, kaya minahal niya yung Diyos. Okay? mahal ng Diyos sa mga tao, kaya mahal niya na rin yung mga tao, kaya nagagalit. Oo. Amen. So, ayun. Kaya kung mahal mo yung tao, tuturuan mo ba ng mali? O kaya kagalit sa mga nagtuturo ng mali. Amen. So, yun ang puso ni David. Galit siya sa mga kalaban ng Diyos, mga nagtuturo ng mali. Okay? So, nung naging hari si David, ano una niyang inisip? Di ba sabi dun sa Samuel, 2 Samuel, pag upo niya sa trono, anong inisip niya? Inisip niya ba na, wow, ang ganda ng trono? Alam niyo, nung si Saul naging hari, gusto niya lang lagi patawanin yung mga laging nagpapapesta. Pero si David, nung unang umupo sa trono, ang inisip niya, ang ganda ng trono ko, ng tahanan ko. Pero yung Diyos, nasa mga kortina lang yung presensya niya, yung Ark of the Covenant. Ang una niyang inisip, sino? Lord. Diyos, si Lord, di ba? So, yun dapat ang puso natin. Kaya nga, di ba sinabi, yung first fruits, honor the Lord with the first fruits.
Diba? Kasi dapat tuwing nakatanggap ka ng trabaho, ang iisipin mo agad, ay, Panginoon, salamat na natanggap ako sa trabaho dahil pinagpala mo akong matanggap ko to. Diba? Hindi yung makapal mukha mo na sasabihin mo na, magaling ako kaya ako natanggap sa trabaho. Diba? Kasi kung gugustuhin ng Diyos, pipilayan ka na lang niya eh, diba? Kung gusto ng Diyos, pwede ka niyang bulagin eh. Pwede ka niya gawing pipi. Sa grasa lang ng Diyos, kaya nakakatrabaho ka pa, kaya napapakain mo pa yung pamilya mo. Isipin mo kung pilayan ka ng Diyos, siraan buong buhay mo. Diba? Kaya yun yung malupit kay David. Inuna niya ang Panginoon. Amen? So sabi sa John 14 verse 15, if you love me, keep my commandments. Okay, kahit na kumakanta ka, na gumaganong-ganong ka sa church, pero pag uwi mo, kita ng Diyos yung puso mo, mahal mo ba talaga yung Diyos? Kahit po umiyak ka, umagulgol ka habang kumakanta, pero sinilip ng Diyos, pakita nga ng ginawa mo sa pera mo. Ang mahirap doon, kanta ng kanta eh, pero pag tinignan mo yung offering ng church, hindi dahil mukhang pera yung church, pero pag tingin mo, wala namang pakisagawain. Ang yaman ng itsura, pagpunta ng church, nakabihis na bihis. Pero pagkita mo sa offering, kala mo mga pulubi yung nag-church. Kaya kung magbigay ng pera sa gawain ng Panginoon. Sa totoong gawain, mag-iingat tayo. Kasi pag nagbigay ka sa maling gawain ng Panginoon, ano mangyayari? Yung sumpa ng Diyos dun sa maling gawain, matatanggap mo rin. Diba? Pero hindi yun ang usapan natin ngayon. Ang puso ang usapan natin. Napasok lang yun. Okay, so si Saul, 40 years siya, 40 taon siyang nag-aari. Pero ni isang beses, hindi niya naisip yun. Kabaliktaran pa nga, nakuha ng mga Philistine yung arko ng Panginoon. At wala siyang inisip na bawiin yun. Diba? Sarili niya lang lagi iniisip niya. Sana wag tayo maging ganun. Sinasapian na siya ng mga demonyo, inggit na sa kay David. Bakit? Kasi wala siyang ginawa kundi isipin sarili niya, katamaran niya, laman niya, kayabangan niya. Yun ang maganda kasi pag minahal mo ang Panginoon, para sa'yo rin naman yun eh. Kapag minahal mo ang Diyos na gusto mo linisin yung buhay mo para sa Kanya, para sa'yo din naman yun eh. Diba? Ikaw din ang makakatanggap nun. Amen. So, 2 Samuel chapter 7 verse 3. Amen. So, sa John 3:16, sabi sa John 3:16, diba? Sa John 3:16, for God so loved the world. Sobrang minahal ng Diyos ang mundo. Minahal, past tense. Ibig sabihin, kung di mo tatanggapin yung pagmamahal na pinakita niya, tatapong ka niya sa impyerno. Okay? Pero kung tatanggapin mo yung pagmamahal na pinakita niya, ligtas ka na. Tapos na, ligtas. Ibig sabihin, hindi nililigtas, hindi maliligtas, ligtas ka na, tanggapin mo lang si Jesus. Kasi tinapos na ni Jesus yung kabayaran ng kasalanan mo dun sa krus ng Kalbaryo. Diba? So sa John 3:16, anong matututunan natin dun? Ibig sabihin, pwede kang magbigay ng hindi nagmamahal. Ginagawa yun ng mga kumpanya, may corporate social responsibility sila, yung magpapa-OJT sila ng gagawin nila yun, yung magtutulong sila sa mahihirap. Bakit? Para sumikat yung kumpanya nila. Diba? Maraming tao magba-vlog para lang sumikat yung vlog nila, kumita sila ng pera. Pero ang Diyos, minahal ka niya na libre niya ng binigay na si Jesus, Diyos kumatawang tao, para lang iligtas ka, libre. Hindi sa mga, yung mga nagliligtas lang, yung mga naglilingkod lang ililigtas ko, hindi sinabi ni Jesus yun. Sabi ng Biblia, regalo sa pamamagitan ng pananampalataya. Okay, so ganun kaminahal ng Diyos na binigay niya yung sarili niyang pinanganak na anak. Yung tangi niyang pinanganak na anak. So, yun yung mapagmahal na Diyos na pinaglilingkuran natin. Amen? So, sabi rin, punta tayo sa John chapter 15, verse 7. Sabi dito, kung manatili ka sa akin, if you abide in me, sabi ng Panginoon, kung nananatili ka sa akin, ang salita ko ay nananatili sa'yo. Ibig sabihin, kung yung nasa puso mo ay kung ano yung nasa Biblia, o kung ano yung kalooban ng Diyos, yun yung nasa puso mo, sabi ng Diyos, pwede mong hingilin ang kahit na anong gusto mo at ibibigay ko yun sa'yo. Sabi ng Panginoon. Diba? Nakita na natin ano yung mga ginawa ni Lord, diba? So dahil ang nasa puso natin yung mga gusto ng Panginoon. Amen.
So, yun ang ginagawa ng Panginoon. So, James 4:3, humihingi ka at hindi mo natatanggap yung hinihingi mo dahil mali yung hinihingi mo. Kasi yung hinihingi mo, gusto mo lang hingin para sa sarili mong kahalayan. Okay, maraming tao, ang aanuhin lang nila, Lord, payamanin mo ako, palaguin mo yung negosyo ko, paanuhin mo ako. Bakit? Para lang yumaman. Diba? Minsan may mga manghihingi pa na, Lord, payamanin mo ako para pagpalain ko yung mga mahihirap. Bakit kailangan dumaan sa'yo? Ibig sabihin, nagyayabang ka. Diba? Ang inutos sa'yo ng Diyos, ang gusto niya sa'yo, ibahagi mo yung salita niya. Hindi yung bigyan mo ng pera yung mahihirap. Diba? Ang kailangan ng mahihirap, higit sa pera, ay ang Panginoong Hesukristo. Dahil ang mga mahirap, alam nila na wala ka nang maaasahan sa mundo, kaya marami kang maaasahan sa langit. Diba? Lalo na yung mga matatanda. Pag matanda ka na at alam mo na, wala na, hindi na ako makaka-enjoy. Diba? Hindi na ako makatakbo, tataas lang ako sa second floor, hinihingal na ako. Diba? Doon mo malalaman na, wala talagang pag-asa sa mundo, lahat ng pinaghirapan ko, walang kwenta. Diba? At doon ka makakaasa sa Panginoon. Diba? Huwag na sana nating hintayin na matanda na tayo at ugod-ugod na tayo. Bago natin tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at higit doon, maglingkod sa Panginoon. Ibigay yung buhay natin o ang puso natin sa Panginoon Jesucristo. So yun ang problema. Minsan, hingi ka ng hingi ng para sa sarili mong karangyaan, kaya binibigay na lang ng Diyos. Sinasabi niya, oh, pilit ka ng pilit, sige, sa'yo na. Hinahayaan na kita kay Satanas. Kakabagsak mo. Oo, ikakabagsak mo talaga kasi hindi mo kayang hawakan yung kayamanan na yun. Bakit? Kasi gusto mo ang gamitin yan para sa sarili mong laman eh. Ibig sabihin, una pa lang, mali na talaga. Diba? Kaya mo pinanalangin dahil mali yung nasa puso mo. 2 Samuel chapter 7 verse 7. Amen. Sabi dito, sabi ng Panginoon kay David, sa lahat ng mga lugar kung saan lumakad ako kasama ng lahat ng mga anak ni Israel, kasi yung tribo ng Israel, wala akong sinabi kahit kanino sa kahit na anong tribo na ni isang beses hindi ko sila inutusan. Okay? Amen. Ni isang beses di ko inutusan yung mga propeta o mga saserdote, sabi ng Panginoon. Mga naglilingkod sa Diyos. Si David, hindi naman pare si David eh. Normal na bata lang siya. Diba? Kaya ang Diyos hindi tumitingin kung pari ka. Walang pakialam Diyos. Ang gusto ng Diyos, puso mo. Diba? Minsan, mas malalim pa yung bata kaysa dun sa pastor. Diba? Kaya huwag kayong maano na, gusto ko maging pastor kasi marangal. Hindi. Ang marangal sa harap ng Diyos, yung nagtataya ng buong puso, nagpapakumbaba sa harapan niya, at nanginginig sa salita niya. Diba? May respeto ka ba sa salita ng Diyos? Okay, sabi ng Diyos, ni isang beses yung mga lingkod ko, hindi ko naman inutos sa kanila, nagawan ako ng tahanan eh. Pero ikaw, David, bakit mo yan naisipan? Diba, naalala nyo si Jesus, wala namang ano kay Jesus eh, pero dahil sobrang competent ng buhay ni Jesus, pero Diyos talaga siya, na kumatawang tao, kaya alam niya. Pero tayo, kapag lalo nating nilalatag yung buhay natin sa Panginoon, doon tayo nakakaisip ng mga paraan dahil nalilinis ng Diyos yung isipan natin, mga paraan na makalulugod sa Diyos, na talagang makalulugod sa Diyos. Na hindi mo maiisip yung mga bagay na yun kung nag-aalak ka. Kung nag-iossi ka, kung sarili mo iniisip mo na hindi mo mabitawan yung marangyang buhay. Hindi mo mabitawan yung maraming pera. Di ba? Hindi mo mararanasan na yung relasyon nyo ng Diyos lumalalim kung takot kang ibigay mo yung buhay sa Kanya. Kung takot ka maghirap sa pangalan niya. Kung takot ka magdusa o masubukan yung sarili mo para sa Kanya. Kung takot kang maharap sa harap ng kamatayan para sa Kanya. Diba? So yun ang pinakatanong. Handa ka bang mamatay ngayon din para sa Panginoon? Diba? So yun ang mahirap na tanong. Diba? So kung hindi ka pa handa, marami kang kailangan bitawan sa mundo. Diba? Kasi yun ang pinakatanong. Doon ka magagamit ng Diyos kung handa ka ng bitawan lahat. Okay, malamang kung magulang ka, kailangan mong handa yung pamilya mo, diba? Kailangan mo sila dalhin sa Panginoon. Diba?
Pero yun ang tanong. Diba? Mas mamahalin mo ba na yung asawa mo na sinasabi, huwag na tayo mag-church, gusto ko maglambingan na lang tayo. Hindi ka ba mag-church? Mas mamahalin mo ba yung asawa mo na marangya o sa laman? O mamahalin mo siya sa paraan ng Diyos na sasabihin mo sa kanya, pwede naman natin yan gawin pagtapos natin muna magsamba sa Diyos, mag-aral ng salita ng Diyos. Diba? So yun ang tamang pagmamahal. Kung mamahalin mo muna ang Diyos, tuturuan ka niya paano mahalin yung pamilya mo ng tama. Okay? At kahit na sino sa mundo ng tama. Okay? Unahin mo ang Diyos, higit sa lahat. Amen? 2 Chronicles chapter 6, verse 8. But the Lord said to David, my father, for as much as it was in thine heart to build an house for my name, thou didst well in that it was in thine heart. Mabuti ang ginawa mo nang sa gayoy nasa puso mo nagawan ako ng tahanan, sabi ng Diyos. Diba? So yun lang, mabuti ang puso natin. Kapag nakaisip ka lagi na ano kayang mas maganda sa gawain ng Panginoon? Ano kayang mas maganda? Ano kayang ikalulugod ng Diyos? Ano bang nangyayari pag inaampas mo yung sarili mo sa sinakulo? Bakit ikalulugod ng Diyos yun? Ang pinapakita mo lang sa Diyos, Panginoong Yesus, hindi sapat yung ginawa mo, kaya paparusahan ko pa yung sarili ko. Yun lang yung ginagawa mo eh. Diba? Kaya kung talagang mahal mo ang Panginoon, mag-aral ka ng salita ng Diyos. Ano ba talaga yung kalooban ng Diyos na gawin mo? Diba? Isa na dun, bahagi mo yung pangalan niya para malaman ng iba na mahal sila ng Diyos. Na regalo ang kaligtasan, na libre lang maligtas. Diba? Kasi maraming tao pinagkakapirahan na sinasabi nila, hindi ka maliligtas hanggat di ka umaanib sa reliyon namin. Umaanib ka sa reliyon namin, magbigay ka ng pera. Diba? Pinagkakapirahan nila ang Diyos. Pero kung alam lang ng mundo kung gaano sila kamahal ng Panginoon, diba? Papalayain sila sa mapait na puso, sa pusong bato, sa pusong ligaw na hindi alam kung anong gagawin sa buhay. Maraming tao nagtatapos ng koleyo. Pagkatapos, di na nila alam gagawin nila sa buhay. Magpapakayaman pag nakuha yung pera, di na nila alam gagawin nila sa buhay. Kaya yun na lang, tapos na. Diba? At tawag sa kanila ng Diyos, nakakatawang kalapati. Hindi alam kung saan uuwi. Diba? Sa Nahum 7. Diba? Palipat-lipat. Ano ba? Pera ba talaga? Alak ba talaga? Kung saan pumupunta. Kung saan madali, kung saan masarap. Yun lang ang pinupuntahan. Wala nang integridad, wala nang puso. Wala nang paninindigan, wala nang tinatayuan. Diba? Pero kung titignan mo ang Diyos, Panginoong Yesus, ang Panginoong Yesus, kahit na ginatay siya ng mga latigo na sobrang haba, na may siyam na dulo, na may bubog at buto, na hinukay na nila yung likuran niya, tanggalan na yung mga laman niya, niligyan ng korona ng tinik, ginulpi ng pulutong ng mga Romanong sundalo, dinurahan, minura, pinagtawanan, ginulpi. Tapos habang pinaakay sa kanya, higit 100 kilong krus na inaakay niya yung mabigat na kahoy, pinag-aatak yung mga buhok niya, kinakalbo siya. Habang papunta na, napataas na siya sa bundok, sa tuktok ng bundok. Pag ginawa, pinagpustahan yung kasuotan niya, hubot-hubad, para lang maligtas yung kaluluwa mo. Ganun kanya kamahal. Ganun yung paninindigan niya. Kaya kung di mo kilala si Jesus, wala kang paninindigan sa buhay. Ginagawa mo lang yung sa tingin mo tama, yung sa tingin mo masarap. Kaya papakainin ko, dadamitan ko ng maayos yung pamilya ko, papakainin ko yung pamilya ko. Walang kwenta kung tumanda ng mayaman yung anak mo, kung sa impyerno naman siya pupunta pag namatay siya. Diba? Kung pagtaas na ng langit, sabihin mong naligtas siya, wala naman siyang kayamanan sa langit. Hubad sa langit. Nandun siya sa mansyon, kasi libre yung mansyon sa tahanan ng Ama. Pero hubad siya. Hindi siya mag-aari, wala siyang kayamanan. Nasayang kasi yung kayamanan na gustong bigay sa atin ng Diyos, unting paglilingkod mo lang, hindi maaalin tulad sa walang hanggang kayamanan na nais ibigay sa iyo ng Diyos. Kasi yung kayamanan yun, hindi mo maaalin tulad sa kayamanan dito, sa mundo, na pinag-aarian ni Satanas, na lahat na lang nabubulok, lahat na lang nasisira, lahat nangangalawang, lahat naagnas, lahat na nanakaw. Diba? Ang nais ibigay sa iyo ng Diyos, kayamanan na hindi naluluma, hindi nangangalawang, hindi nakakasawa, kung saan sa lugar walang alikabok, walang kalawang, walang magnanakaw. Amen. Amen po. Amen. Habang may hininga, may pag-asa po. Diba? Amen. So yun lang po ako rin po.
Kami po, kapatid ko po yun dahil. Ito rin si brother, galing Cagayan. Kami po dating adik, kaming tatlo. Panginoon lang kasi lumaki kami walang tatay. Pero ayun po, ito rin dating lasinggero. Pero ayun po, salamat sa Panginoon. Panginoon lang po ang may kapangyarihan na gawin yung mga bagay na ganun. Kung titignan nyo po lahat ng relihiyon, maaring pagmayabang nila yung mga templo nila, malalaki nilang simbahan. Pero walang ibang relihiyon na kung saan yung mga adik at mga lasinggero ay nagkaroon ng bagong buhay, hindi nga relihiyon eh. Walang ibang pananampalataya kundi pananampalataya kay Jesus at sa kanyang salita. Opo. So napakagandang karangalan po na makilala si Jesus at makapaglingkod sa kanya. Para mong nakita na may naglalako na piso na lang yung mansyon, walang sabit na kahit ano. Pag naglingkod ka sa Diyos, hindi kaya ng makitid mong utak, isipin kung gaano kalawak yung kayamanan na ibibigay sa'yo ng Diyos pagtaas mo ng langit. Ganong kalawak. So talagang sayang po kung palampasin natin yung pagkakataon na maglingkod sa Panginoon. Opo. Amen. So patuloy po natin. Sabi sa Psalms 84 verse 10. Daanan na natin yung mga verse. Amen. Dalawa na lang to. 2 Chronicles chapter 6. At tapos na yun. Psalms 84 verse 10. Sapagkat isang araw sa looban ng sisidlan kung nasaan ang presensya ng Diyos ay mas maigi pa. Isang araw ay mas maigi sa 1,000 araw sa kung saan mang lugar. Isang araw na makinig ka ng salita ng Diyos ay katumbas ng 1,000 araw sa ibang lugar. Amen. Diba? Kaya wag natin palampasin yung salita ng Diyos tuwing nakukuha natin. Hindi po ako hindi ko po ito salita po ito ng Diyos. Ito lang din yung pinananampalatayaan ko at gusto sa inyo ihatid ng Panginoon. Sumunod lang ako. Opo, para matanggap nyo rin po yung nais ng Diyos ipaalam sa inyo. Opo, titignan pa po natin dito. Sabi ni David, mas maigi pa nabantay ako sa pintuan ng tahanan ng Diyos kaysa manahan ako sa tahanan ng mga karumaldumalan. Okay, kahit tagabantay na lang daw siya sa tahanan ng Diyos. Okay, makarinig lang ng onti ng salita ng Diyos. Sabi niya, ganun kahalaga yung salita ng Diyos sa kanya. Amen. Kasi walang kwenta ang buhay. Walang kwenta kung hindi natin bibigay sa Panginoon. Kung wala tayong kadahilanan na kung saan pwede nating ibigay yung buhay natin, walang kwenta. Gusto mo lang, para ka lang inaagos sa dagat, hindi mo alam kung anong plano mo sa buhay. Diba? Pero kung tatanggapin mo ang Panginoon, para kang sinakay sa bangka at aarangkada ka na papunta sa Panginoon sa walang hanggan. Diba? So yun ang sakyan natin, yung bangka na yun. Diba? Yun ang katulad nun, yung mga tao na libre na nga yung kaligtasan, para silang nasa gitna ng dagat, tapos dumaan na yung bangka, sinasabi ng bangka, tara na, sumakay ka na. Nasabi nila, ayoko maniwala sa relihiyon. Ayoko maniwala kay Jesus. Diba? Hindi, katoliko ako, ayoko tanggapin si Jesus, kay Maria kami dadaan. Hindi, INC ako, kay Manalo kami, sa relihiyon kami. Inaalo ka na nga, libre na nga, tatanggapin mo lang si Jesus bilang tagapagligtas kung saan nakasulat sa Biblia sa Titus 3:5. 2:5-3:5. Titus 3:5, hindi sa pamamagitan ng ating mabubuting mga gawa tayo'y naligtas, ngunit sa pamamagitan ng kanyang kahabagan, kaya niya tayo niligtas. Ang habag, awa, ibig sabihin, naaawa ka sa kanya. Amen. So, dahil sa awa o sa pagmamahal ng Diyos, kaya tayo naligtas. Hindi dahil mabait tayo, kasi hindi naman tayo mabait. Opo, sabi rin sa Psalm 69 verse 9, sapagkat yung zeal, yung kasaganaan ng tahanan ng Panginoon ay nilamon na ako. At yung mga nanglalait sa Panginoon ay para bagang ako na yung nilalait. Ganun niya nakamahal yung Panginoon. Amen. Diba? Yung mga binabalik ko ang salita ng Diyos, parang ako yung sinisiraan nila. Ganun mo nakamahal yung salita ng Diyos. Diba? Kaya hindi ka makakatulog, kakaaral, saka pag-iisipan mo na kailangan ituwid yung binaluktot ni Satanas. Diba? So, yun yung mga natin, kapag naglilingkod tayo sa Panginoon, mga masarap na nilalagay ng Diyos sa puso natin na hindi natin nararanasan kapag normal na tao lang tayo. Diba? Pero pag tinanggap mo ang Panginoon, napakasarap.
Napakasarap sa puso. Kaya kung titignan natin, si Jesus lang, may mga kanta ba na ginawa para kay Manalo? May mga kanta ba? Maraming kanta, listahan ng mga kanta na ginawa para kay Maria. Kay Muhammad. Kay Hari Krishna. Kay Vishnu. Sa ibang mga Diyos-Diyosan, wala. Si Jesus, daan-daang mga kanta. Daang-daan, hindi isang daan, daang-daan, libo-libo. May pang-aasar pa. May mga nangaasar pa, di ba? Yung banal na aso, ganun pa sila. Di ba? Bakit? Kasi nararamdaman talaga nila ang Panginoong Hesukristo. Di ba? Pag may Muslim dito nagbahagi, wala namang magagalit eh. Pero pag nagbahagi ka tungkol kay Jesus, may mga nangmumura, di ba? May mga nagbabato ng bote. Maganda kasi. Diba? May mga nangahampas. Yung naranasan natin sa Maynila, diba? Nangahampas ng stick. Diba? Bakit? Si Jesus kasi. Kasi alam ni Satanas yung kalaban niya. Diba? Sasabihin pa ng Muslim, oh, bakit kayo? Kami, isa lang Quran namin. Bakit kayo? Ang dami yung Biblia at ang daming Kristyanismo. Isa lang ang dahilan kasi si Satanas, hindi siya interesado sa mga Muslim kaya di niya nililito. Gumagawa siya ng mga kulto ng mga Kristiyano kasi ayaw niyang mahanap mo yung tamang nagtuturo. Kaya maraming Biblia na iba't iba yung mga laman kasi dinudumihan ni Satanas yung ginawa ng Diyos para ilito ka. Ilayo ka sa salita ng Diyos. Yung pinasali ni King James. Diba? Hari, sabi ng Biblia, where the word of a king is, there is power. Kung saan ang salita ng hari, may kapangyarihan. Ang King James Bible, yung Biblia na pinasalin ni Haring Jacob, ni James, yan yung tanging libro na pinakamabenta sa buong mundo, sa buong kasaysayan. Yan yung libro na walang copyright, hindi kumikita ang kahit sino. Pero pag binili mo yung ibang version ng Bible, kumikita yung kung sino man nagsali nun. May publisher. Yan, wala. Hari ang nagpasalin yan at pinasalin yan para maintindihan ng mga normal na tulad natin yung salita ng Diyos. Pero ano ginawa nila? Alam niyo po na bago pumasok yung mga Romano dito sa Pilipinas, si King James gusto nilang patayin. Merong gunpowder plot na papasabugin ng mga Katoliko yung English Parliament para mapatay si King James para hindi malabas yung King James Bible. Pero ano ginawa ng Diyos? Pinaulan niya. Nabasa yung mga pampasabog, hindi na sumabog. Amen! Diba? Hindi na sumabog, nahuli pa. Tapos yung hinuli yung dalawa na magpapasabog, nung binaril, tumagos yung bala, dalawa sila patay. Kasaysayan yun, hindi yung katang-isip. Dalawa sila patay, tapos yung isa gumagapang habang tumatakas, nananalangin kay Maria. Kaya papasabugin. Papatay ka? Kala mo nalulugod ang Diyos pag pumapatay ka? Nung pumasok yung mga Romano sa Pilipinas, ano ginawa nila? Pinagagaasan nila yung mga bata at mga babae. Gusto mo yun mangyari sa pamilya mo? Diba? Kaya ang Panginoon, ang salita ng Diyos, walang perpektong relihiyon, pero may perpektong salita ng Diyos. Amen. Opo, ayan po, King James Bible 1611. Okay, walang apokripa. Ibig sabihin ng apokripa, karagdagan. Sabi ng Biblia sa Revelation 21:18-19, hindi mo dapat dagdagan ng mga salita ng libro ng propesiyang ito, sapagkat sino man dumagdag ng mga salita sa propesiyang ito, dadagdag ko yung plagues, mga parusa na nagmumula sa librong yan, hahampas sa'yo ng Panginoon. At yung mga nagbabawas sa salita ng Diyos, sabi ng Diyos, tatanggalin ko yung pangalan nila sa libro ng buhay. Tatanggalin yung kaligtasan. Sabi mo yun. Diba? Galit ang Diyos sa mga
natin. Sapagkat sa kasaganaan ng kanyang puso, nagsasalita ang bibig niya. Ibig sabihin, may mga taong kumakanta kay Jesus kasi punong-puno na ng pagmamahal ni Jesus yung puso nila. Maraming nagsulat ng mga kanta kay Jesus na matayan ng pamilya. Maraming kumakanta sa Panginoon Jesus dahil nawalan ng paningin, mga bulag. Maraming nagsusulat sa Panginoon Jesus. Sister Denzel, yung nagsulat, bulag ba yun? Yung anong kanta niya? Turn your eyes. Turn your eyes upon Jesus, spiritual na mata. Di ba? Minsan kung sino pa yung bulag, sila pa yung nakakakita sa Panginoon. Minsan kung sino pa yung may tenga, sila pa yung bingi sa salita ng Diyos. Di ba? Kaya ang Diyos sa puso tumitingin. Amen. Sa puso tumitingin ng Panginoon. Ephesians chapter 5 verse 19, nagsasalita sa kalagitnaan ng inyong mga sarili, speaking in yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, nagkakantahan, mga salmo, mga himno, mga spiritual na kanta, nagkakantahan at gumagawa ng melodya sa inyong mga puso sa Panginoon. Diba? Dahil sa puso. Kaya tayo nagkakantahan. Ngayon kung yung kanta mo makamundo, pero sasabihin, para kay Jesus yan. Pero yung tugtog parang rakista, may tambul pa. Nakulang na lang, tapos yung mga tao nagwawala. Tapos may mga nag-iiyakan. Galing ba sa Panginoon yun? Yung bigla na lang iiyak na gano'n na, gano'n. Galing sa Espiritu ng Diyos yun. Espiritu yun ng mga witch. Mga mangkukulam ang gumagawa nun. Diba? Yung mga tugtugan na gano'n, mga rakista ang gumagawa nun, mga talamak sa alak. Diba? Tapos gagamitin mo yung ganong tugtog para purihin ang Panginoon. Ako, gagamit ba ako ng sabu para makapaglingkod sa Diyos? Gagamit ba ako ng yosi para makapag-isip ng tama bago mag-aral ng Biblia? Kalukuhan, di ba? Kung kakanta ka sa Panginoon, kumanta ka ng malinis, sa malinis na paraan. Diba? Pero maraming tao, binabaluktot nila ang katuwiran ng Diyos. Diba? Kaya nagkakaroon ng mga bakla sa kumbento. Diba? Kasi wala silang respeto sa kabanalan ng Diyos. Basta kala nila, pasalamat ka Panginoon, nagsimba pa ako ngayon eh. Ganun yung ugali nila. Imbis na, Panginoon, salamat sa karangalan na nakapunta ako sa simbahan ngayong araw. Diba? Ganun na yung nasa utak nila. Okay, na pikot na ni Satanas. Puno na ng kayabangan. Okay, so dati, isang beses nagtipon yung mga pastor, kapastoran, na tinipon sila ng mga komunista. Sabi ng komunista, basta magsalita kayo ng magaganda tungkol sa gobyernong komunista. Lahat sila, ang gaganda ng sinabi tungkol sa komunista. Ang tanong, nakasulat ba sa Biblia na purihin mo yung gobyerno o yung kapangyarihan ng tao? Hindi. Ang purihin mo yung kapangyarihan ng Diyos. Amen. Kaya sabi niya, Panginoon ang hari sa lahat. Ano ginawa sa kanya? Tinapon siya sa kulungan. Pinarusahan siya hanggat talikuran niya yung paniniwala niya, hindi niya tinatalikuran. Diba? Anong nasa puso mo? Diba? May paninindigan ka ba? Maraming tao magsasakristan dahil lang mukha silang gwapo, nakaputi. Magsasakristan kasi magpipiesta, gusto makakain ng marami. Tama ba yun na sasabihin mong lingkod ka ng Diyos, tas ganun yung mga iniisip mo? Diba? Tama ba yun na pagtapos mo magsinakulo, inuman kayo ng mga kaibigan mo? Tama ba yun na sasabihin mo yun na lingkod sa Diyos yun, pero yung puso mo iba? Diba? Kaya kung tunay na magmamahal ka sa Diyos, aralin mo yung salita niya. Pakinggan mo yung sinasabi niya. Hindi yung ikaw lagi yung nagsasalita. Kasi naririndi na yung Diyos sa boses mo. Okay, naririndi ang Diyos kahit yung panalangin ng mga karumal-dumal, sabi ng Biblia, even the prayers of the wicked are an abomination to the Lord. Karumal-dumal o abominasyon sa harapan ng Diyos, yung panalangin ng mga hangal, sabi ng Biblia. Opo, kaya dapat, kung magnanalangin ka, kung gagawa, kung sasabihin mo na naglilingkod ka sa Diyos, gawin mo ng tama, mag-aaral ka ng salita ng Diyos. Diba? Gawin mo sa tamang paraan. Huwag ka magpakitang tao. Ngayon, dahil si David, inisip niya ang Diyos. Sabi ng Diyos, ginusto mo akong gawan ng tahanan. Ngayon, bibigyan kita ng kaharian na pangwalang hanggan. Sabi niya dito, and thine house and thy kingdom, at iyong tahanan at ang iyong kaharian, ay itatalaga ko ng walang hanggan sa harapan mo.
at ang trono mo ay itatalag ako ng walang hanggan. Ngayon maraming tipan sa Biblia, pero itong tipan na to kay David lang to. Bakit gumawa ng tipan ng Diyos kay David? Dahil sobrang minahal ni David ang Diyos. Ngayon may papagawa ang Diyos sa'yo, depende sa laman ng puso mo. Gaano ka kasigurado na kaya kang proteksyonan ng Diyos? Gaano ka kasigurado na napakaganda na hindi mo kaya kahit sa buong buhay mo paghirapan yung kayamanan na nais ibigay sa'yo ng Diyos? Okay, gaano ka nananampalataya sa Panginoon? Kung kulang ang pananampalataya mo, ang sabi ng Biblia, ang pananampalataya, faith cometh, dumarating ang pananampalataya sa pakikinig at pakikinig sa salita ng Diyos. Okay, hindi lang yan basta-basta dadagsa na lang sa'yo, hindi. Mag-aral ka. Basahin mo yung matatamis na pangako ng Panginoon. Amen. Sabi ng Panginoon, sabi ni Pablo, kaya kong gawin lahat ng bagay sa pamamagitan ng Panginoon Jesucristo na nagpapalakas sa akin. Ibig sabihin, kahit pa dumaan ako sa hirap, kakayanin kong paglaban ng Panginoong Jesucristo dahil ang Espiritu ng Diyos ang nananahan sa akin. Okay, sabi rin ng Biblia, sapagkat ang Panginoon, ang Diyos ay bibigay ang lahat ng aking pangangailangan sa pamamagitan ng kanyang kayamanan sa kalwalatian sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Diba? Dahil niligtas ka ni Jesus. Napakalaking bagay ng regalong yun. Dahil nung nilinis ka na niya, may tinatawag na spiritual na operasyon kung saan tinuli niya yung kasalanan ng laman mo. Nang sa gayon, nung pinako si Jesus sa krus, binayaran niya na yung kasalanan ng laman mo, malinis na yung kaluluwa mo, at dahil tinanggap mo si Jesus, ang Espiritu ng Diyos ay mananahan na sa'yo. Libre yun. Hindi ka makakalingkod sa Diyos kung hindi mo muna tinanggap yung regalo ng Panginoong Jesucristo. Kung hindi muna tinuli ng Diyos yung karumihan ng kasalanan mo, at nilinis yung kaluluwa mo ng kanyang banal na dugo at nanahan yung banal na spirito sa'yo. Kung hindi nangyari yun, hindi mo kayang maglingkod sa Diyos sa sarili mong makasalanang laman. Pwede mong subukan magpakahipokrito, pero lalabas yung tunay na ikaw. Makasalanang kang hangal ka. At kung hindi mo tanggapin yung bagong anyo ng Diyos, hindi mo kayang magbago sa sarili mo. Kung adik ka, mag-aadik ka. Kung lasinggero ka, maglalasing ka. Hindi mo na yan matitigil hanggang mamatay ka, hanggat hindi ka umaasa sa Panginoong Jesucristo. Amen. Wala ka nang magagawa. Ang lasinggero ay iinom. Ang mamamatay tao ay mampapatay. Ang mga mangahala ay mangahala. Wala na, hindi na magbabago. Ang mangangalo niya ay mangangalo niya. Maliban na lang kung tanggapin mo yung bagong spirito ng Diyos. Amen. At bigyan ka niya ng bagong buhay. Opo, yun po ang nais ng Diyos. Bigyan tayo ng bagong puso. Sabi sa Isaiah 55 verse 3, incline your ear, pakinggan mo. O ituon mo yung tenga mo at pumunta ka sa akin. Makinig ka at mabubuhay ang kaluluwa mo. Ako'y gagawa ng walang hanggang covenant o walang hanggang tipan sa iyo. Gayun din ang kasiguraduhan ng kahabagan ni David. The sure mercies of David or the Davidic covenant. May tipan sila ng Diyos, sila lang. May tipan ng Diyos sa Israel. May tipan ng Diyos sa Kristiyano. Pero kay David, silang dalawa lang may tipan ng Diyos sa kanya. Bakit? Dahil sobrang minahal niya ang Diyos. Kakaiba po yun. Di ba? Walang ibang ganun. Diyos lang po yun. Dahil minahal ni David ang Diyos, kaya nangyari yun. Okay, hindi binabaliwala ng Diyos yung puso natin. Sabi sa Matthew 19 verse 29, patapos na po to. At sabi ng Diyos sa kanilang lahat na handang iiwan, hindi sinabing iwan mo, pero handa kang iiwan yung mga tahanan nila, yung mga kapatid nila, babaeng kapatid at lalaking kapatid, nanay at tatay, asawa, mga anak, mga lupa, para sa ngalan ko, sabi ng Panginoon Jesucristo, matatanggap nila yon ng parang 100 beses. 100 beses. Sabi dito, 100-fold and shall inherit everlasting life. Okay, so kung tatanggapin mo si Jesus, ligtas ka na. At kung maglilingkod ka pa, handa kang maglingkod, bibigay niya sa'yo
hindi mo mabilang. Isipin mo, maliit mong bahay, maliit mong lupa. Times 100 ang bibigay ng Diyos. Higit sa 1,000. Diba? Ganun ang nais ng Diyos para sa atin. Lobat na. Yun po ang nais ng Diyos para sa atin. Patapos na po. Sabi rin sa Matthew 13 verse 23. At yung tao na siyang puso, yung puso niya ay parang malambot na lupa na nakatanggap ng salita ng Diyos, naunawaan ito at namunga. Kasi para siyang malambot na puso. Ano sabi ng Diyos? Namunga siya ng higit 100, yung iba 60, yung iba 30. Maraming bunga. Bakit? Dahil nakinig sila sa Diyos. Namunga. Sabi rin ng Biblia, silang nahanap na yung buhay nila, mawawala nila yung buhay nila. Pero silang nawala yung buhay nila dahil sa akin, sabi ng Panginoon, mahanap nila yung buhay nila. Ibig sabihin, kaala mo, nahanap mo buhay mo, marami kang pera, maganda yung hanap buhay mo, pero wala naman yung Diyos sa buhay mo, mawawala yan. Ibig sabihin, nandiyan ka nga, pero parang pakiramdam mo, ito na yun. Ano nagagawin mo? Amen. So panalangin din ni David. Gawan mo sa looban ko ng isang malinis na puso, o Panginoon. Gawan mo ko ng bagong spirito sa looban ko. Bagong tamang spirito, malinis na spirito. Diba? Bakit? Kasi napakarumi na natin. Pero sabi ng Diyos, kapag tinanggap mo si Jesus, bibigyan ka niya ng bagong spirito, bagong puso. Okay, maglalaban na yan yung tukso ng laman at yung spirito. Kung susunod ka sa Diyos, hindi mo nagagawin yung tukso ng laman. Magkakaroon ka na ng kapangyarihan tumanggi sa laman. Kung hindi mo tanggapin si Jesus, wala. Alipin ka ng laman mo, hindi mo kayang hindian. Pero kung tanggapin mo si Jesus, kung titignan mo si Jesus na napakalinis na matay sa krus para sa'yo, at binalik mo yung pagmamahal bilang utang na loob, matututo kang labanan yung mga tukso ng laman na hindi mo kaya kung aasa ka lang sa sarili mo. Kailangan mo umasa sa Espiritu ng Diyos na binibigay niya sa kanyang mga anak. Sabi rin sa 2 Samuel 7 verse 18, at pumasok si David at umupo sa harapan ng Diyos at sinabi, Panginoon, sino ba ako nang ako'y gawan mo ng tahanan na walang hanggan? Sino ka ba? Sino ka ba na makasalanan ka para bigyan ka ng pagkakataong maglingkod sa Diyos? Amen. Sa totoo lang, sino ka ba? Hindi ba't para ka lang uod na yung katawan mo mamatay at pag-uuran? Wala kang kwentang tao, di ba? Ako, wala akong kwenta. Isa ka lang bobong hangal na dinadala ka lang ng alon ng mundo at mamamatay kang balang araw. Ang laking karangalan na maglingkod sa Diyos. Napakalaking karangalan. Wala nang mas malaking karangalan. At yun yung ayaw ni Satanas malaman ng bawat isang tao. Opo, yun po ang naisibigay ng ating Panginoon. Ngunit alam niyo po si David, pinangakuan na siya ng Diyos noon. Alam niyo po ginawa ni David? Ang ginawa ni David, nung naging hari siya, dumaan sa panahon, naging mayabang siya. Pero ang Diyos tapat sa pangako niya. Naligtas pa rin si David. Alam niyo po sa lumang tipan, na pag nampatay ka, wala nang alay sa'yo, kailangan ka nang patayin. Sa lumang tipan, pag nangulunya ka, nangaliwa ka, wala nang alay sa'yo, papatayin ka na. Babatuhin ka hanggang mamatay ka. Pero si David, nampatay at nangalunya. Pinatay niya yung asawa nung kinalunyaan niyang babae. Ano nangyari? Bumawi sa kanya ng 4 na beses. 4 na anak niya namatay. Bakit? Kasi nakalimutan ni David, yumabang siya. Nung ginamit siya ng Diyos, yumabang siya. At nung naging hari siya, alam niyo ginawa niya, ang hari dapat nasa unahan ng digmaan. Siya, nung nagdidigmaan yung mga sundalo niya, nakatambay siya sa palasyo niya. Kinalimutan niya na wala sa dun sa palasyo kung hindi dahil sa Diyos. Kinalimutan niya na hindi siya magiging hari, na magiging pastol lang siya ng mga tupa kung hindi siya pinagpala ng Diyos. Kaya po,
dapat habang tayo'y magiging lingkod ng Diyos, huwag tayo maging mayabang. Marami kang makikitang mayayabang na debate, puro mali naman yung pinagsasabi. Puro kayabangan, pero haharapin nila yung Diyos. Diba? Halimbawa si Eli Soriano, kala mo napakatalino ng mga sinasabi. Pero sabi niya, liligtas niya daw yung sarili niya sa sarili niyang kabutihan. Tama ba yun? Hindi mo kayang ligtas ang sarili mo. Si Jesus lang ang makapagliligtas sa'yo. Pero ang daming taong nagpapauto. Bakit? Kasi nagagalingan sila sa pananalita ni Eli Soriano. Bakit? Kasi tamad silang mag-aral kung ano yung totoo. Kaya pag nakarinig sila ng mali, hindi nila alam na mali pala yun. Diba? Ang tanda mo na uto-uto ka pa rin, para ka pa rin bata na dinadala ng alon. Demonyo, naluloko sila, napipikot sila. Mas takot sila diba? sa demonyo po kaysa sa Panginoon. Opo, takot sila sa sa inaalay ng demonyo sa kanila. So yun ang nangyayari. So ngayon, para mapanatili natin kung maglilingkod tayo sa Diyos, yung kayamanan natin, kailangan natin laging magpakumbaba sa puso natin. Purihin natin ang Diyos na pinapansin niya ba tayo? Sino ka ba para pansinin ka ng Diyos? Anak ka ng tatay mo. Diba? Makasalanan ka. Hangal ka. Bobo ka. Pero minahal ka ng Diyos. Bobo ako pero minahal ako ng Diyos. Diba? So anong dahilan para di mo sa purihin? Anong dahilan mo para di maglingkod sa Kanya kung sinasabi niya ng mahal ka niya at magtiwala ka sa Kanya at papayamanin ka niya sa langit? Diba? Ano ang magagawa ng kayamanan mo? Kung sa pagpatay mo, wala namang kwenta lahat yun. Di mo naman madadala yun eh. Kahit magdala ka ng pera sa hukay, di mo mabayad kay San Pedro yun. Walang currency sa langit. Piso yung ginagamit nila sa langit? Dolyar? Diba? Walang ang Diyos, walang ang Diyos, nation, walang bansa ang Diyos. Diba? Magpakumbaba po tayo. Opo, at ngayon kung meron pong nakikinig dito, alam nyo sa sarili nyo na hindi nyo pa alam kung saan kayo pupunta pag mamatay kayo. Hindi pa po huli ang lahat. Sabi ng Biblia, para maligtas ang kaluluwa nyo sa impyerno, napakasimple lang po ng kaligtasan. Alam nyo po kung bakit simple? Unang-una, kasi bobo tayo. Gusto ng Diyos ipaintindi sa atin ang kaligtasan. Isang dahilan pa kung bakit napakadali ng kaligtasan, kasi mahal ka ng Diyos. Ayaw kanyang pahirapan. Sana yung naghirap para makapagpahinga ka sa langit. Opo, sana yung nagdusa para ikaw ay magkaroon ng buhay sa langit. Sana yung namatay para magkabuhay ka sa langit. Sana yung naghirap para makaranas ka ng kayamanan sa langit. Opo, si Jesus na po, wala na pong iba. Sabi ng Biblia, lahat makasalanan. Kung sinasabi mo wala kang kasalanan, niloloko mo ang sarili mo at ginagawa mong sinungaling ang Diyos. Makasalanan ka, libre lang ang kaligtasan, walang dahilan, libre na, walang mawawala sa'yo. Walang dahilan kung ba't mo pa ito tatanggihan. Walang hihingin sa'yo ang Diyos para maligtas ka. Ang hinihingi niya lang sa'yo, tatanggapin mo ba yung regalo niya? Kailangan niya lang ng sagot. Pag sinabi mong, hindi pa ako handa, ay hindi handa saan? Tumanggap ng regalo, walang mawawala sa'yo. Napakabilis lang nun, parang ganun lang. Ligtas ka na. Amen. Diba? Si Jesus na ang naghirap. Si Jesus na yung naghirap na dahan-dahan niyang tinahak yung landas na dapat malinis nang sa gayon maalay niya yung sarili niyang isang malinis na alay para maging sapat, para maligtas tayong lahat. Wala na pong ibang gumawa nun kundi si Jesus. Kung binayaran na ni Jesus, hindi mo na kailangan bayaran. Maliban na lang kung nagdududa ka kung sapat ba yung ginawa ni Jesus. Kung binayaran ni Jesus, sa tingin mo, babayaran mo pa? Double jeopardy na po tawag dun. Parang isang kaso, siningil ng 2 beses. Amen. Si Jesus na po yung siningil para sa mga kasalanan mo. Ang tanong, tatanggapin mo ba yung ginawa ni Jesus para sa'yo? Ito po yung regalo ng Diyos. Kung nais mo tanggapin si Jesus na siyang namatay nilibing at sa 3 araw na buhay muli at hindi na para magpakailanman mamatay pa muli, kung tinatanggap mo itong Panginoong Hesus na ito ng Biblia, manalangin ka ng tulad nito sa iyong puso. Mula sa puso mo, sambitin mo ito kay Jesus. Jesus, makasalanan po ako. Alam ko po na hindi ko kayang iligtas
ang sarili ko mula sa apoy ng impyerno. Alam ko po na walang lugar ang langit na siyang tahanan mo para sa katulad ko. Panginoon, ikaw lang po ang pag-asa ng kaligtasan ko. Panginoong Jesus, tinatanggap po kita bilang tagapagligtas na siyang namatay para bayaran ang kasalanan ko, nilibing, at sa ikatlong araw na buhay muli. Hindi ko po kayang iligtas ang sarili ko. Hindi po ako kayang iligtas ng relihiyon ko. Ikaw po ang natitirang pag-asa. Hugasan mo po ako sa banal mong dugo na tumapon sa krus. Iligtas mo po ako sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Kung tinanggap niyo po si Jesus muli, mga tatay, hindi po pangako to ng reliyon namin. Pangako po to ng Biblia na siyang nangako ay tutuparin niya. Ang siyang nangako ay tapat. Na kahit baga tayo'y magduda, siya'y mananatiling tapat sa pangako niya. Na silang tumanggap sa kanya, hindi maikli ang kamay niya, kaya niya pong iligtas. Apo, yun. Apo, so bakit nga po ba sa puso tatanggapin? Kasi ang puso po, dyan tumitibok yung dugo natin. At ang puso natin ay makasalanan. At kung nagpapakumbaba ka sa Diyos na Panginoon, wala akong tinatago, makasalanan talaga ako. Alam ko yung Diyos, aminado ako. Pero ang dugo ng Panginoon, banal po yung tumakbo sa kanyang mga ugat. Banal po yung dugo niya, pinanganak siya sa birhen. Hindi niya nakuha yung dugo ni Adan. Tayo po lahat makasalanan sa sarili nating desisyon, makasalanan tayo. Pero si Jesus, banal yung dugo niya sapagkat sabi sa Biblia sa Leviticus 17:11 na ang buhay ng laman ay nasa dugo. At ang tanging katubusan sa kaluluwa ay ang dugo. Ibig sabihin po, yung dugo lang ang makapagbabayad sa kasalanan. Buhay para sa buhay. Ang buhay ay nasa dugo. Kaya po, dugong banal lang ang makapagliligtas sa makasalanang tulad po natin. At kung tinanggap niyo na po si Jesus, sapat na yung dugo niyang tumapon sa krus para tubusin kayo mula sa impyerno at mula sa sarili niyong kasalanan. Yun po ang sinasabi ng Biblia. Amen. Opo, at tayo rin po manalangin para sa inaral natin tungkol kay David. Amen. Amen. Panginoon Jesus, alam po namin, Ama, alam po namin na hindi po kami karapat dapat maglingkod sa iyo. Kami po yung mga makasalanang nilalang nang galing sa pamilya ni Satanas na inampun mo, nang galing bilang isang kalaban mo na walang alam gawin kundi kasamaan. Ngunit Panginoon, isa pong karangalan ang maglingkod sa isang banal na Diyos na tulad mo. Ama, tulungan niyo po kaming mag-aral ng salita niyo, matakot sa salita niyo, at gayon din magtulungan para pag-aralan ng salita niyo. Ama, hindi po kami nagyayabang sa aming mga sarili. Nagpapakumbaba po kami sa harapan niyo. Panginoon, nakikinig po kami, turuan niyo po kami. Panginoon, ayaw po namin magkasala sa inyo. Silipin niyo po ang puso namin. Turuan niyo po kami. Gabayan niyo po kami sa araw-araw. Ama, nais po namin na hagilapin ang puso mo, sapagkat wala na po kaming ibang mapagkakatiwalaan sa mundong ito. Ama, ikaw lang ang mapagkakatiwalaan namin, na siyang hindi magsisinungaling, hindi manluloko, na siyang kayang ibigay ang kayamanan sa langit, Panginoon, kung kami ay magtatapat. Kaya po, Panginoon, sa inyo lang kami karapat dapat magtiwala. At kahit ang mga pamilya namin, hindi dapat namin sila pagkatiwalaan, bagkus dapat namin silang gabayan na magtiwala din po sa inyo. Panginoon, ito po ang aming panalangin sa bawat isa na nakaririnig na to, na mga anak nyo na tumanggap kay Jesus bilang sarili nilang tagapagligtas. Ama, maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoon Jesucristo.
Amen. 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 Tayo po'y Amen. Tayo po'y umawit. Amen. Awit tayo ng last. Let's go. Amen. Amen. Sure. Wait lang. Finish na. Let's sing. Have thine own way, Lord. Have thine own way. 15, diba? Yes, let's sing only and then let's eat, okay? I need thee every hour. Sige, pili kayo. Oo, kasi fasting. Lily of the Valley. Sorry. Lily of the Valley. Lily of the Valley. Ano ba? Lily, ay, sorry. Hindi, sige. Ano sabi mo? Parang sa inyo. Lily of the Valley. Sorry. 47. Thank you, Pastor. I found a friend in Jesus, He's everything to me. He's the fairest of 10,000 to my soul. Amen. First stanza, all sing. I found a friend in Jesus, He's everything to me. He's the fairest of 10,000 to my soul. The lily of the valley, in Him alone I see all I need to cleanse and make me fully whole. In sorrow He's my comfort, in trouble He's my stay. He tells me every care on Him to roll. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. He all my grief has taken and all my sorrows borne. In temptation He's my strong and mighty tower. I've all for Him forsaken and all my idols torn from my heart, and now He keeps me by His power. Though all the world forsake me and Satan tempt me sore, through Jesus I shall safely reach the goal. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. He'll never leave me, nor yet forsake me here, while I live by faith and do His blessed will. A wall of fire about me, I've nothing now to fear. From His manna He my hungry soul shall fill. Then sweeping up to glory, to see His blessed face, where rivers of delight shall ever roll. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. He's the lily. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. Amen. Amen. Meron po kayong may prayer request po kayo. Closing prayer po tayo. Amen. Kayo po, panalangin. May nararamdaman kayo sa Kristo. Amen. Amen po, manalangin po tayo bago magtapos. Amen. Ama, maraming salamat po. Patuloy po naming pinupuri ang inyong mga banal na kasulatan kung saan sinabi nyo po na tinaas nyo ang inyong salita higit sa lahat ng inyong mga pangalan, Panginoon. Maraming salamat po sa karangalan na mahawakan ang inyong banal na kasulatan at ito'y mabasa at magawa sa buhay namin. Sino po ba kami, Panginoon, para magamit ng Diyos na lumikha ng lahat sa buong kalawakan?
Ama, nagpapakumbaba po kami at Panginoon, tinataas din po namin ang lahat ng nakarinig. Dito ngayon, hindi man kami magkakakilala, ngunit kung tinanggap po nila kayo, alam po namin na kami ay mga magkakapamilya na at magkikita-kita na sa langit. Ngunit Panginoon, tinataas din po namin ang lakbay ng bawat isa. Ama, dalangin namin na turuan niyo pa po kami na sa gayon lumalim ang aming pananampalataya at di po kami matukso ng kalaban, anumang hirap ang aming pagdaanan. Maraming salamat po, Ama. Ito po ang aming panalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Amen. 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 God bless po. Amen. All the children of God say, Amen.